Okay. Grabe, ang init po ng title, no? Tsaka pati yung thumbnail. Kasi parang nagugulat ako sa mga ganyang thumbnail eh. Kaya gagawan ho natin yan ng reaction video at sasamahan niyo po ako. Ang title, nako, paano din eh, pangbasagan din eh. Hala, OMG, gulat sila. Grabe, kakapasok lang breaking news update kay Tatay Digong ngayon. Feeling ko good news na may konting bad news. Good news na nagkakaroon ng linaw na baka makauwi. Kasi nung mga nakaraan parang wala na talaga to. Bangag yung nakaupo eh. Parang gano'n ang iniisip ko. Pero ngayon, medyo naliliwanagan ako kasi yung mga ibang bansa, ayaw na rin pala dito sa ICC. Parang ICI. Magkakatunog sila, ano? Sana yung Tatay Digong natin, nakakakain po ng maayos doon. Yun po yung nakaka-worry. Tara, panoorin po natin ito ng sabay-sabay. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Here we go, Sir Marjon. Anong pangalan po nito ni Sir? Lagi kong nakakalimutan. Marjon po ba? Pasuyo na lang po sa comment section. Kasi parang siya lagi yung tagapagsalita po ng ating Balitang Pinoy TV. Baka channel niya rin to eh. No? Okay, tara tuloy. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na ho natin. Mga kabayan, sa tatawag na tayo. Tingnan nyo ha. Si Duterte hindi pa nga nakapagsalita. Pero parang sumabog na yung auditorium, di ba? Dami kasi nagmamahal. Pero si BBBM, pag nagsasalita, inaabangan nila kung magkakamali. Okay, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome back to my studio. At pag-usapan natin ngayong araw na ito, itong mga maiinit na balita, no, galing sa mainstream media at sa ating mga social media. Unang-una nating pag-uusapan ay itong ang patungkol kay former President Duterte. Meron na pong update ang ICC. Okay? Wow. Na ang ICC raw ay gustong mag-order ng additional legal submissions. Sana, ito yung patungkol sa ang ICC ba talaga ay merong jurisdiction kay Tatay Digong. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan kasi mahalaga yan para malaki naman talaga ang chance ni former President Duterte na hindi matutuloy itong trial na ito kapag mapapatunayan na ang ICC ay wala talagang jurisdiction kasi late yung reklamo. Okay, ilang taon na ba? Ilang buwan na ba simula nung si Tatay Digong napunta doon at kinulong nila? Ngayon lang sila hihingi kung ano ba, may jurisdiction ba to? Tara, hingi muna tayo sa Pilipinas. Bakit ngayon lang? Nag-International Criminal Court pa tayo kung delay lang din naman. Ang bagal na nga ng batas dito sa Pilipinas. Tapos pagdating po dun sa ICC, ang bagal din pala. Anak ng teteng. Ngayon lang hihingi ng ganyan. Ay sus! Tara, wala palang kwenta talaga yung ICC na yan kung ganyan. Ang tagal na dapat pagpunta pa lang ni Tatay Digong doon, tatanungin na, may jurisdiction pa ba? Mayroon pa bang ganito, ganyan? Magpadala kayo dito sa amin. Bakit ang tagal na ng taon ngayon lang? Naman. Mga kapatid, importante po sa akin na magla-like kayo dito. Alam nyo kung bakit? Kasi po, para mabalik po yung algorithm at makapanood din to ng mga ibang katulad ng nanonood sa atin dati. Nasira kasi algorithm. Excru to Deng TV. Paano na lang po ako? Palike lang, napaka-importante po sa akin ng like. 'Di ba? Naalala nyo? So mamaya pag i-explain natin yan ng bahagya. Tuloy na natin mga kapatid ha. Ang sabi na wala nang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong kasi itong kaso na ito, final ito ng hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Buti kung nag-file sila ng kaso noong miyembro pa tayo sa ICC. Yes, sasabihin nyo. Pwede yung argumento ninyo na sasabihin nyo, yung mga kasalanan ni Bato de la Rosa, ni former President Duterte ay nangyari noong miyembro pa tayo sa ICC. Yan ang argumento ng kalaban na yung mga yung Conte, yung utak ni Attorney Conte, si Trillanes, si Dilima at si Aklaan, sino pa ba? Yan ang argumento nila. Nangyari naman yung mga gurguran
ginurgur ni, yan ang bintang nila kay Duterte, ginurgur ni Duterte, no, ganyan, nung miyembro pa tayo ng ICC. Yan ang argumento nila. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-file ng kaso doon sa ICC nung time na miyembro pa tayo ng ICC? Correct. Ang problema dito sa kaso ni Duterte is, nag-file kayo na hindi na tayo miyembro. So, too late. Very late itong pag-file ninyo ng kaso na ito. Yan ang argumento. And I think, ang ICC, sumusunod lamang sa batas. Okay? I hope talaga. Kasi maraming nagsasabi, nakakarma na sila ngayon eh. Yung ginawa nila kay Putin, di ba? Oh, may makukulong na mga ICC judges. Sana. Ngayon, ito ano ko lang ito, kutob ko lang ito talaga, na nakokonek ko. Sa nangyari ngayon, doon sa Russia, na meron na talagang binabantayan itong galaw ng ICC. Kung hindi ba sila bias, kung tama ba yung pinanggagawa nila dyan sa International Criminal Court. Bias po sila. Bias sobra. Kasi ako nga naiinis, ang daming pwedeng sabihin masasakit ng salita pero kulang lahat yun eh. Yung sabihan mo sila ng 80-80, mga anga-anga, at kung ano-ano pang mga pagmumura. Kulang lahat yun. Biruin mo, ang gaganda ng suot nila doon, talagang hustisya ang datingan. Pero, tatanungin mo lang yung Pilipinas, may jurisdiction ba to? Bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang sila magtatanong? Wala ba, di ba nila naisip na ang dami-daming tao sa labas sa tapat ng ICI na yon? Ang dami-daming mga tao, ngayon lang nangyari ata yung ganon na nagwewelga sila, nagrarally sila sa harap mismo nila. Nagtataka nga yung bakit ganon? Parang ang dami ata nagmamal sa taong ito. Hindi ba sila curious na, teka, ba't ang daming nagmamal, ang daming nagrarally, hindi natatapos yung mga tao nandito pa rin. Diba? Doon lang isipin na nila eh. Puwera na lang kung magkakaibigan yung mga yan. Walang kwenta talaga yung ICI kung gataon. Diba? Tama ba ang kanilang mga, nilerespeto ba ang batas na dyan nila? Okay? Okay. So duda ako dito, careful ngayon ang ICC. Why? Ayaw nilang magdesisyon dito kay Tatay Digong. Unang-una dyan yung jurisdiction. May karapatan ba sila kay Tatay Digong? Kasi at the end of the day, no? Kapag ang buong mundo ay magreklamo dito sa ICC, example, na-start na yung trial ni Tatay Digong at napag-alaman ng mga expert. So, ibig sabihin, alam ko nag-start na eh. Pero magpasa hanggang ngayon, parang pinuputol-putol po nila para matagalan si Tatay Digong. Yan ang aking nakikita. Yan ang aking opinion. At sa tingin ko, parang totoo naman. Tinitenga nila ng tinitenga. Naghahanap ng mga ampaw na ebidensya para lang masabi si Tatay Digong may kasalanan talaga. Pinaganda yung pili. Itong ICC, pares lang. Itong ICC na to, di mo lang mag-imbestiga. Ano bang nagawa ng taong ito? Masama ba talaga to? Tara nga mag-imbestiga tayo sa Pilipinas o magtanong kayo sa mga tao. Ano bang nagawa nitong mali? Ano ba yung nagawa nitong tama? Anak ng teting tong mga... Di ba masasabihan mo na, ano ba itong mga ICI na to? Mga pugok ba itong mga to? Hihintayin mo pa yung Pilipinas na magsasabi kung may jurisdiction, kakampi nila yung yung nakaupo ngayon, di ba? Yun ho ang nakakainis. International Criminal Court. Titignan mo po siya. Kala ko matatalino yung mga tao dyan. Matatalino, hindi naman pala ginagamit. Di na naawa sa matanda, di ba? Ewan ko, alam mo, umuubra talaga dyan yung pera. Sa tingin ko, dahil doon kung bakit hindi nila... Ang tagal eh. Di ba Tatay Digong? Tanungin lang, ano nga meron? O pag wala pang jurisdiction, o kaya malabo pa, ibalik mo na sa Pilipinas yan. Ganun sana. Ewan ko, parang... Itong Pilipinas din, wala eh. Pabubo yung mga namumuno. Ito ng buong mundo. O yung mga magagaling na mga lawyer, mga judges sa buong mundo, like sa mga Russia, Amerika. Uy, bakit nyo ipinagpatuloy ang kaso ni Tatay Digong na wala naman kayong jurisdiction dyan? Because this will create yung ibang mga countries, mabother sila. Maraming attorney, maraming mga magagaling na
pagdating sa batas na nagsasabi talaga na, wala naman jurisdiction, ba't nandiyan dyan? Ba't pinagpapatuloy pa rin? Tapos yung ICI, na meron silang kapangyarihan para mas lalo nilang alamin. Walang nagagawa magpasa hanggang ngayon. Ay, dapat talaga maalis na yung ICI tsaka ICC sa bagay. Parehas dapat maalis, no? Bakit itong ICC hindi na sumusunod sa batas nila? Di ba? So, unang-una, mali talaga. Kapag ipagpatuloy nila ang trial ni Tatay Digong, na late na yung pag-file nila ng kaso, ewan ko na lang. Kaya tama talaga yung legal team ni former President Duterte dito. Mukhang, duda ako mukhang nanganganib ang ICC. Sana. Kaya humihingi na sila ng additional legal submission. Siyempre, for the sake of Tas dadayain ng Pilipinas. Oo, legal yan. Ito, kunwari documents, pirma ni ganito, pirma ni ganyan. Sila nakaupo ngayon eh. Kaya lahat kaya nilang magicin. fairness, gusto rin nila pakinggan yung kalaban ni Tatay Digong. Kung ano ang argumento nila. Kasi, it's a battle of argument. Titingnan ngayon yung argumento ng mga kalaban ni Duterte. Titingnan niya ng ICC. Yun yung explanation ninyo. At tinitingnan rin yung explanation ng legal team ni Duterte. Tapos, titimbangin nila kung sino yung mas may sumusunod sa batas na mga argumento. Okay? Kaya ICC orders further submission in the Duterte appeals over jurisdiction. Duda ko dito nag-iingat ang ICC ngayon this time. Okay? So yun po ang update natin. We hope and we pray na hindi matuloy ang trial ni former President Duterte kasi wala pong jurisdiction ang ICC sa kanya. Okay? Alright, mga kapatid. Ako, ayoko din. Ayoko nang magpatuloy pa yung ICI na yan kasi ako, magmula pa nung nakulong si Tatay Digong, na-stress na ho talaga ako. Sa inyo, sinong mga OFW, malamang. Kayo, no? Mga nasa ibang bansa, nagigil ngayon sa administrasyon. Teka, di ba? Kaso wala tayong magawa, mga kapatid, eh. Yung namumuno, yun, sabi nga ni Madam Maymay, adik. Di ba? Adik daw. Lulun daw. Sabi naman ni Tatay Digong, may bangat tayong presidente. Nagtutugma yung kanilang mga sinasabi. Tapos kayo, BBM pa rin. Kaya magaan kami sa pagbablog namin. Kasi nagtatanggol kami doon sa tama. Gusto namin, puro sa tama. Ayaw namin yung babayaran kami. Tapos, mamumroblema kami kung paano namin ipagtatanggol. Kasi nga, palpak talaga. Sa mga OFW, lalo na yan, malamang yung mga yan. Siyempre, dito rin sa Pilipinas, pero yung mga OFW na yan, dyan yung impact, talagang yung pagmamahal nila na gusto nila sanang umuwi sa Pilipinas, ipagtanggol si Tatay Digong. Kaya nanonood na lang sila ng mga vlog. Maraming salamat po lagi sa inyong panonood. Tulungan niyo ako maibalik yung aking algorithm sa aking channel sa pamamagitan po ng like, napaka-importante ho niya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, Duterte pa rin.